Laging mag-inom ng tubig. Yes, opo, totoo yan. Oo. Ay, lagi kong pinapaalala yan kay Nay Mirna. Oo. Kumusta po si Nay Mirna ngayon, Pastora? Ay, kaghapon po na andito. Oo. Nag-prayer meeting kami. Yun nga, nakwento niya sa akin habang tulog siya, nananaginip siya na nakita na daw niya yung katawan niya. Sabi daw niya, ako yun oh! Sabi niya gayan. Tapos, nagimata na siya, nagising na siya. Tapos nagpaparapi-pray na siya kay Lord. Ano daw po? Nakita niyang nakahiga. Tulog siya. Ah, okay. Ngayon, parang ang dating humiwala yung kanyang kaluluwa sa katawan niya. yan, ganun po ang nangyari sa kanya. Parang napapanood ko lang yan sa pelikula. Oo, yun Pastora. Yun daw po yung naranasan niya. Kaya kahapon habang... Paniwala ka na may mga sa totoong buhay, may mga ganun talagang Subscribe to my channel. Napakainit na hapon, mga katuwang, alas 2:38. Samahan niyo po ako ngayon, mga katuwang. Pupunta po tayo kay Pastora Brenda. Kumustahin natin si Pastora Brenda. Today is Thursday, Holy Thursday, mga katuwang. Ang KSP-TV Team Katuwang ay nakikiumisa sa paggunita sa buong sangkakristyanuhan sa Semana Santa. Sobrang init. Lugar namin ngayon nasa high danger. Nasa 42 yata ngayon ang aming heat index, mga katuwang. Tara. Kay Pastora Brenda. Ewan ko kung itong religious organization tulad nitong kina Pastora Brenda may activity para sa Semana Santa. Bukas naman. Tao po. Tao po. Andiyan si Pastora. Pastora. Malaman natin. Kumustahin na rin natin si Jocelyn. Si Pastora Brenda kasi, ito yung mga lumapit sa amin. Si Pastora Brenda ang inilapit niya para matulungan tulad nga po nito ni Ate Elsa, si Ate Malu, at itong si Jocelyn. Kumustahin din natin yung chapel na ginagawa o ipapagawa. Parang hindi pa nasisimulan eh. Wala pa yatang nalilikom na budget sina Pastora Brenda. Ay, Pastora, good afternoon po. Sensya na po sa abala, Pastora. Okay lang po. Opo. Ay. Tuloy po. Salamat, Pastora. Hindi pa nga pa kung masyadong nakakatapos maglinis. Pakihawak po, Pastora, pakihawak. Ay, salamat po. Ay, thank you. Ano ibig sabihin? Microphone. Parang may activity kayo. May activity po kami sa Friday. Ah, Friday. Oo. Tomorrow? Hindi bukas, sa isang Friday pa next po. Friday. Kasi tomorrow is sa aming Katoliko. Ay, no, hindi. Tama, Friday bukas. Good Friday, no? Okay. So, kayo naman, next Friday. Opo. Okay. Kaya nag-ayos kayo ng inyong chapel. Nilinis ko nga po Kasi, di pa nga ako nakapangwalisan Ay nagpahinga muna po ako at pagod na. Grabe ang init. Tayo po yata Tukawin muna nasa high danger po yung ating heat index ngayon sa lugar natin. Opo. Kaya sobrang init. Kaya doon sa mga nagkakaedad na, lagi nating ina-advise, mas mabuting huwag munang lalabas ng bahay. Opo. O kaya laging magdala ng pananggalang sa init at laging mag-inom ng tubig. Yes, opo. Totoo yan. Oo. Lagi kong pinapaalala yan kay Nay Mirna. Oo. Kumusta po si Nay Mirna ngayon, Pastora? Ay, kaghapon po na andito. Oo. Nag-prayer meeting kami. Yun nga,
nakwento niya sa akin habang tulog siya, nananaginip siya na nakita na daw niya yung katawan niya. Ang sabi daw niya, "Ako yun oh!" Sabi niya gayan. Tapos, nagimata na siya, nagising na siya. Tapos nagpaparapi-pray na siya kay Lord. Ano daw po? Nakita niyang nakahiga. Tulog siya. Okay. Ngayon, Parang ang dating humiwala yung kanyang kaluluwa sa katawan niya. yan, ganun po ang nangyari sa kanya. Parang napapanood ko lang yan sa pelikula, Oo, yun yung, Pastora. yun daw po yung naranasan niya. Kaya kahapon habang Paniwala ka na may mga, sa totoong buhay, may mga ganun talagang pangyari. meron po, may Meron nangyayari. Oo, meron pong nangyayari ganyan. Okay. Mm-mm. Meron talaga, ano Oo. po? Mm-mm. Ngayon po, nang magising siya, nagpaparahibi na siya kay Lord na nagsasabi siya na, "Lord, pahabain mo man muna po ang buhay ko. Huwag muna ngayon." Sabi niya Ganon. ganyan. Yun po yung prayer niya kahapon dito. Okay. So parang, ang dating kahapon doon sa prayer meeting nyo, siya yung unang-unang nagpatutuo. Opo, siya ang unang nagpatotoo. Oo. Kasi gawa nga po nung kanyang panaginip na Oo. yun. Yung mga ganyang patutuo, Pastora, na experience ko yun, ako'y high school. Member din ako ng isang born again Christian. Opo. Paglalabas ko ng eskwelahan ng hapon, diretso na ako dun sa prayer meeting namin. Pagpasok ko ng hapon, may bitbit na ako ng maliit na Bible. Opo. Oo, Siya yun. Oo. Kaya yung mga ganyang bagay, mga patutuo, mga ganyan, experience Opo. ko yan that time. Nung ako'y nag-eskwela high school, Opo. matinong-matino ako na. Si Kabarangay. Ah, pero yung mga patutuo na totoong naranasan mo, habang nagpapatutuo ko sa harap ng mga kasama mo, Opo. iiyak ka talaga. Oo. At habang umiiyak ka, pagkatapos mong umiyak, biglang magaan sa pakiramdam. Opo. Di po ba? Parang nabunutan ka ng tinik. Lagi Ganun- kong experience yan. Oo, ganun po. Ganun yung ano niya kahapon. So, ganun si Nanay Mirna umiyak sa kagabi, Oo, kahapon. iiyak siya dito kahapon. Okay. Kaya yun. Sa tingin mo naman po, Pastora, medyo ano na si Nanay Mirna, may pagbabago naman nung lagi na dito sa iyo. Ay, meron man po. Oo. Meron man, simula nung nakakakuha siya ng nakakakuha siya ng katapat. Sino? Okay. Okay. Ay, kumusta na nga pala yun, Pastora? Inilapit nyo sa amin yun si Jocelyn ba yun? Oo po. Siya po, pansamantala na, before po siyang, di ba, nung pumunta ka po, ang pakiusap mo sa akin, Opo. kausapin kong mabuti. Opo. Ang pagkataratanggi niya at ayaw na nga daw po niya at nahihiya daw siya. Opo. Bukod pa doon, punta daw po kayo ng punta, wala naman daw kayong binibigay na cash. Kas Yun ang talaga. ganyan. Kasi ang gusto talaga niya, pinansyal, tapos bahay. Opo, yun talaga ang gusto Ay, niya. sabi ko naman sa kanya, pinaunawa ko ng gusto sa kanya, pinaunawa ko ng todo sa kanya, wag siya magmadali. Lahat dinadaan naman sa process. Kahit na baga tayo, pag humihingi tayo sa taas, ganun hindi din naman po. agad-agad pag hiningi mo ngayong Lunes, Martes, andyan na. Opo. May mga process naman. Minsan nga hindi dumadating. Hindi. Minsan nga wala. Oo. Yun ang, Ganun po. yun ang hinihingi natin. Pero, hindi natin binibilang yung mga blessing araw-araw dumarating sa atin. Totoo po yun. Totoo yun. Kaya, pinaunawa ko yun kay Jocelyn. Kaya lang siyempre, may konting sakit. Naintindihan ko rin naman yun. Tapos, yun na po. Naunawaan din po namin yun. Kaya lang, sabi ko sa kanya, sige, kung ang desisyon mo ay ayaw mo, wala akong magagawa. Kaya nga. Pinag-uwi ako ng bahay. Opo. So, pagbalik ko, doon ko na lang nalaman na nagbalik pa lang daw po kayo at kanya din naman tinanggap. Nagbalik po ako kasi nag-message sa akin yung anak ni Ate Elsa. Si Jai. Ang sabi sa akin Kuya, pinapasabihan niya ni Ate Jocelyn kasi nag-usap sila ni Mama, inadvisean siya ni Mama, ni Ate Elsa po, na kunin yung pera, sayang, magagamit ninyo. Kaya ang ginawa ko, pagka umaga, binalikan ko. Binigay ko po yung pera. Di mabuti man po kung... Opo. Kaya siguro umalis ngayon. Nagpaalam po siya sa akin. Kasi may pera sila. Oo. Sabi niya sa akin,
Actually daw, Mm. mabakasyon muna sila sa Panganiban. Sa magulang po yata. Oo, sa magulang. Ngayon, sabi ko sa kanya, hindi kita pipigilin. Yes, tama po. Hindi kita pipigilin. Kung anong gusto mo, nasa iyo yun. Mm. Sabi kong ganyan sa kanya. Di yun, umuwi din ako ng bahay. Tapos, itong mga naandito, tumawag sa akin. Uuwi na nga daw. Sabi ko, antayin ako at babalik ako kaagad dito. So, bago man po sila nakaalis, binantayan ko, inasikaso ko. Kumbaga ay, ipinanalangin ko muna sila. Opo, pray over niyo muna sila. Oo, para makaano man, kung saan man sila pumunta, maingatan sila ni Lord. Yun po Gabayan yung sila lagi. Oo, gabayan sila ni Kasama Lord. po yung dalawang bata. Kasama po siya. Bakasyon naman eh. Oo, Okay. opo, ganun po So yun. babalik pa rin. Actually po, nung umalis siya, sabi niya sa akin, Pastora, hindi ko po alam kung babalik ako or Hindi na. hindi. Oo. Kasi pero ang mga bata po, ang gusto nila dito magtapos sa Bibiraw. Opo. Wala daw silang maaanuhang bahay. Oo. Sabi niya gayaan sa akin. Kung doon daw po mangungupahan lang Kasi sila. nga pala, yung nanay niya doon, stroke. Tanda na, stroke patient. Opo. Wala naman sariling bahay. Ganun din po. Nangungupahan lang sa isang maliit na kwarto. Opo. Ang nag-aalaga, kapatid niya, na wala naman trabaho rin. So sabi ko, kung kayo pupunta doon, dagdag na pabigat lang kayo doon sa pupuntahan ninyo. Pag ganun ang sitwasyon pala. So, ang ginawa man po niya, sabi niya, may pera man daw sila, Oo. ipupuhunan daw po nila sa pagtitinda doon sa Ayun yata Panganiban. binigay ko na siguro. Oo, yun na Tama pong binigay tama ninyo. yun. Yun pong binigay ninyo. Ang hindi ko lang masyadong nagugustuhan sa kanya, yung pabago-bago ang isip niya, no? Pabago-bago Tama po. ng desisyon. Opo. Kahit si nanay po nagsasabi. Opo. Bago-bago. Normal naman, tsaka meron siyang meron siyang depresyon. Normal yun. Kaya naintindihan ko lang naman yung kanyang pabago-bagong desisyon, Opo. pabago-bago yung pasya niya. Oo. Iba yung sinabi ngayong usap natin ito, mamaya balikan mo, iba na uli. Iba na. Iba na. Katulad po nung inalok mo na pupunta sa Pampanga. Pangasinan yata yun. Opo. Pangasinan, Pampanga. May gustong tumulong sa kanila doon, pati tirahin ng libre Oo. sa bahay, doon sa farm. Opo. Libre lahat, pati pagkain. Tuwang-tuwa po siyang nagpapaalam sa akin. Opo. Tapos nung maliban ng ilang araw, Iba na. nag-iba na naman ang isip. Oo. Kaya wala po akong magagawa. Totoo po yan. Mm-mm. Mabuti nga po at kayo po ay pinatuloy nyo doon sa bodega na pag-iimbakan ng mga materyales doon sa Opo. gagawin yung chapel. Nagtataka nga po sina Ate Elsa, Ate Malu, Oo. pinatira niya doon sa bakanting bahay. Wala naman nakatira doon sa bahay ng anak niya, wala nakatira. Ilang araw lang yata, 1 week. 1 week, biglang nagpaalam. Aalis na niya kami dito sa bahay na ito kasi di na namin hihintayin na kami paalisin. Oo. Parang gano'n. Kaya nagulat din si Ate Malu. Bakit yun? Di naman namin pinaalis. Ganito po yun. Nagkwento din yun sa akin. Opo. Yung anak daw po niyang isa ay nalasing. Oo. Alas 3 daw po ng madaling araw, puminunta sa kanila. Oo. Nagkakatok at kung pwede daw makitulog. Oo. Ang ginawa niya, hindi siya nagbukas kasi tama alam niyang yun. lasing. Ayun. Yun po yung Yun ang kinatakot dahilan. nila. Yun yung pinakadahilan. Okay din naman yun. Oo, yun po. May mabigat na rason naman pala. Oo, yun po yung Okay. dahilan. Hindi ko lang po alam kung nagsabi siya kay Kaya Ate Malu, nang Malo. naging problema. Yun, Kaya yun siya po yun ang agad-agad dahilan umalis niya. doon. Ano po? Opo, yun yung dahilan. Okay. So at least, panatag na yung loob natin sa kanya. Gusto man natin siyang tulungan. Pero Opo. yung mga effort natin para sa kanya, mukhang baliwala. Opo. No? Kaya ngayon ko nare-realize kung bakit siya ay iniwanan nung isang charity vlogger na tumutulong sa kanya. Tama po. Opo. Maging si Mirna kung bakit siya ay hindi nagkasundo. Mm-mm. Sabi ko, may ano talaga, may problema. No? Opo. Kaya parehong may problema. Mm-mm. Di ba, Pastora? Anyway, nandun na yun. Nag-effort naman tayo, kayo, Opo. Pastora, para matulungan sila. Pero yun nga, di tayo Hindi tayo kumbaga, di tayo nag-success, no? Hindi po naging Hindi successful. naging successful yung Oo, ating oo. pagtulong. Anyway, tama yung ginawa nyo bago sila umalis.
Pinanalangin ko po sila. Oo. Pinag-pray over niyo yung mag-iina para kahit kung saan man pumunta, kung ano man ang kanyang gawin, may andyan si Lord na nakagabay lagi sa Opo. kanila, no Oo, po, ganun po Pastora? yung nangyari. Opo. Tapos pagdaan nga anong inaanak ko sa kasal, na tricycle driver, Opo. pinarahan ko at sabi ko, pakihatid man sa biyaheng Panganiban. Panganiban. Okay. Yan ang Oo. sabi ko doon sa inaanak ko. Mm. Kaya yun. So, wala na yung mga gamit nila kinuha na. Naandyan pa po ang Di gamit. ba balikan? Ganito po, pag alis po niya, pagkagabi tinawagan ko si Kagawad Yung kagawad Mercy. dito. Kagawad Mercy ng Dugungan. Okay. Sinabi ko sa kanya na wala sa akin, umuwi ng Panganiban. Oo. Ang tanong sa akin ni Kagawad, ano pong balita? Ay nakaiwan po baga dito ang gamit kasi hindi daw po niyo alam kung saan sila titira. Ay nako, Pastora, babalik yun sa iyo. Nako, sana naman, pagbalik niya, may bahay na siya. May bahay na siyang titirhan. Pakikiusapan ko kako si kapitan namin dito para magkaroon ng bahay na titira. Kaya yun man ang pakiusap ko. Kahit sana isang lote lang, lote na mapagtitirhan lang, na mapagtitirikan ng kubo-kubo. Opo. Para mapanatag ang loob niya eh. Opo. Yun Hindi kasi, siya napapanatag kasi nga. Yun ang problema. Oo. Sa sitwasyon nilang mag-iina. Wala silang bahay, wala silang pera, walang hanap buhay na maayos. Opo. Eskwela yung mga bata, pagkain pa nila. Opo. Kaya yun ang iniisip niya lagi araw-araw. Kaya yung depression niya, lumalala, no? Oo, Pastora? nalala po. Kaya Okay. yun. Pastora, kumusta na yung chapel ninyong ginagawa? So, actually po, ngayon po ang chapel ay mataas na po yung Flooring. Dinadampingan? Yung asintada papalibot. Okay. Mataas na po siya. Ngayon, naglilikom na naman kami uli ng pambili ng buhangin. Kasi may simento pa naman po doon. Saka may hollow blocks pa naman din po kami. Nag-iipon na naman ako po ng pambili ng buhangin para panghalo, baga sa pag-asintada. Yun po yung namin doon. Medyo po, yung pagpapatayo ng ganyan tagal din talaga, Pastora? Opo. Kumbaga ay pananampalataya talaga. Pananampalataya, paniniwala. Pananampalataya po talaga yung pinanghahawakan. Lord, kahit paputol-putol ito, hindi matatapos ang taon na ito, matatapos din ito. Maghihintay pa rin. Maghahantay pa rin po kami. Correct. Kaya yun. Yan ang sinasabi ko, na dapat pumasok sa isip ni Jocelyn. Opo. Di ba? Oo. Kung nangyari nga kay Naimirna, nangyari kay Ate Elsa, nangyari doon sa isa pa, yung umalis dyan. Kay Duday. Kay di ba Duday. nagkakabarahan? Kay kay yung binilhan namin ng lote dyan, umalis. Yung kapitbahay ni Ate Elsa. Si Ate Mina. Di ba? Naghintay sila. Mga nag-antay po sila. Oo, tama po. Si ate kasi ay mamaya okay. Tapos mamaya naman, wala na. Tama. So yun po yung nakakaano sa kanya. Nakakapag-alala. Pastora, yung inyong religion, yung itong grupo ninyo, may ino-observe bang mahal na araw sa amin? Itong ganito, Semana Santa. Meron po, 7 last word ni Lord. Meron dito din kayo, 7 last word. So dito kayo lahat? Opo, dito lang. Kaya mamaya. Nagdarasal nung... Opo, babasahin po namin yung buong Bible, yung may nakasalaysay doon yung 7 last word. And then, tapos dire-diretso na po kami ng panalangin. Ayun. Yan. At tapos nagkakaroon din po kami ng communion. Yung bagang paggunita natin sa ginawa ni Lord. Nung naandito siya sa ibabaw ng lupa. Yes. Yan, yung inyong grupo, ilang churches yan dito sa atin sa Camarines Norte? Dito po sa Camarines Norte po ay 12. 12 na kayo. Plus may panibagong 5. Wow, dami na pala, no? Assemblies of God po yun. Assemblies of God. Opo. Oo. Kaya yun. So, 12 plus 5, 17 na. Opo. 17 churches na. Opo. Chapel. Opo. Dami na, no, Pastora? Opo. May yung sa Alawiho, papasok sa Urban 4, yung kanto doon. Kasama din namin yun. Kasama nyo yun. Oo, Nadaanan ko lagi yun.
Juhiya Alawihaw. Opo. Yan, Assemblies of Hmm. God. Kasama din Assemblies po of God. Sa amin doon sa Talisay, meron din kayo eh. Meron Oo, din po. Assemblies of God. Kaya Oo. po yun. Ay, sige, Pastora. Pray ko lagi na mga tulad ninyo, marami pa ang makasama. Kasi yung taong aktibo sa ganitong mga organisasyon, kahit paano, hindi man perfect, no? Di naman tayo perfecton lahat, no? Yes, opo. Kahit papaano, meron siyang panahon, meron siyang oras, Opo. meron sa puso niya na Opo. andun si Lord. Opo, opo. Di po ba? Opo. Kisa nung tao na hindi man lang sumagi sa isip na maging aktibo sa kahit saang o alinmang organisasyong pangrelihiyon, di po ba? Totoo po yan. Oo. Kasi marami na po ako ano niyan. Kahit po anong turo ko sa kanya, kahit anong encourage ko sa kanya, may sarili po talaga siyang kaisipan. Hindi niya talaga matanggap. Opo. Ang sa kanya po ay mabuti man daw siyang tao, hindi man daw po siya nakakaapak, Oo. mabait naman daw po siya. Pero hindi So, mo naman alam kung ano yung sinasabi ng Diyos. Yun na Dapat- nga po. Dapat alam mo pa rin. Yun nga din po ang Kahit paalala sabihin ko sa pa nating kanya. mabait ka, wala kang taong inaapakan. O, ano ba yung sinasabi ng Diyos? Samantalang sabi ng Lord, ibigay niyo sa akin na ikapitong araw. Oo. Kahit ikapitong araw, kalahating araw nga lang. Isang hindi oras naman. nga lang pwede Isang- na. Hindi isang naman sinabi oras. ng Diyos na buong araw yun eh. Oo. O, di Kaya po ba? yun. Ang problema, pag ayaw ng tao. Oo Kaya, nga. biyaya po ng Lord na binagyan ako ni Lord ng passion sa puso ko na kung saan yung mga wala at hindi pa nakakaalam ng salita ng Diyos, siya po ang pinapatrabaho niya sa akin para abutin silang lahat. Bagamat ang relihiyon, hindi naman po ito tawag dito, hindi naman po ibig sabihin na ikaw makasimbahan, lagi ka nagsisimba araw-araw, isa ka ng banal. Ay, hindi po. Ako po Hindi po. naniniwala pa rin doon sa mas mabuti yung nagsisimba ka, sumusunod ka sa kautusan ng Diyos. Opo. Di po ba? Opo, Hindi lang sa opo. salita. Opo. Dapat sa gawa din. Opo. Kasi kung banal ka mula Lunes hanggang Sabado, pagkalinggo, chismosa ka. Useless. Useless din Wala. po. Wala din po Sabi yun. kasi sa Bicol, urula. Oo. Ganun po yun. Tama. Pastora, may pangmerienda kayo rito. Diyan na ito. So, At alam kong- kanino po galing? Kay Sir Ferds yan. Ay, Sir Sir Ferds Ferds, of USA. maraming salamat po Oh. sa pinaabot mo ngayong Alam ko hapon. na may mamaya balikan kayo rito, mag-aayos kayo ng inyong chapel dahil Opo, may opo. activity kayo. Opo. May 7 last words din kayo. Bukas. Kaya mag-aayos ko ng chapel. Sakto pag may pangmerienda kahit paano. Opo. Opo. Totoo po yan. Opo. So, Sir Ferds, maraming salamat po sa 1K. Napakabuti mo naman. May gininto ang puso ka po para ipaabot mo ito sa amin na wala kami inasahan kundi si Lord. So, biyaya ka po ng Lord para sa amin. Kaya nag-send out ka ng 1K para sa amin. So, to God be the glory po. Pagpalain ka pa ng marami ni Lord. Lalo tigit si Kuya Efren na siya ang ginagamit niyo po mula sa ibang lugar. Sa kanila po dumadaan. So, maraming salamat Kuya Efren kasi hindi naman ito basta-basta makakarating sa amin kung wala po kayo. Tama Biyaya po rin ng Diyos God na bless. ginagamit po rin kayo. Amen. So, Amen, yun lang po. Pastora. Thank you. Good luck Thank po you. and God bless you kay Ingat po. Sir Ferds Sir saka Ferds, sa iyo po. USA. Opo. Kuya Efren. So, Opo, salamat din po. God bless you po. Alis na rin ako, Pastora. Sige, ha? good luck po and God bless you po. Opo. Ingat po kayo. Ingat din po At, kayo kabarangay kasi gawa na ang init Oo pag-ao. nga po. Mm. Sobra ang init. Kaya nga sabi ko Grabe. nung ma-receive ko yung chat mo, sabi ko baka pwede naman pong banda. Kasi mainit. magpe-prepare din ako sa bahay kasi meron kaming sa amin kasi taon-taon meron akong basa ng pasyon. Merong dumarating sa bahay mga magbabasa ng pasyon. Namamalengke ako para sa pagkain nila. Opo. May kunting paghahanda din. Opo. Kami naman po 7 last word lang sa araw Opo. ng bukas. Magaan sa buhay yung merong kahit paano, merong kampanata para sa taas. Di ba? Oo po. Sige, Pastora. Thank you, ha? Sige, good luck po and Opo, God bless good luck din po. God bless. Maraming salamat. Grabe init, oh. Ayan, oh. Tatawag dito. Tagaktak ang pawis ng mga lalakad sa labas. Ayan na.
Thank you for watching.